Maupay na adlaw! Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo dito sa Madiskarting Waray. Kung bago ka lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin. Dito ay pwede kang matutong mag-bake ng cake, mag-design ng cake, at pwedeng-pwede nyo po itong pagkakitaan. Dito sa aking YouTube channel ay naisishare ko na po ang aking mga cake na pinapa-order ko po ito. Ito talaga isinishare ko sa tulad kong nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang. Kaya ko naman itong aking channel na nagawa dahil gusto kong i-share sa mga nanay na katulad ko na gustong matuto o gustong kumita kahit nasa bahay lang tayo. So mga kawaray, ngayon ay magluluto tayo ng masarap na puto. Itong puto na ito ay hindi lang po ito basta-basta ha, dahil ito ay, flavor nito ay banana. Yung lakatan po ito at maraming nagre-request na magluto naman daw po ako ng puto banana steam. Steam po ito, kaya naman kahit wala kang oven ay magagawa mo po ito. At isi-share ko kung bakit nga ba masarap ang aking puto banana. So bago natin sisimulan ay papasyal ko muna kayo sa school ng aking anak na ang kanyang teacher ay pangalawang magulang niya ito sa school. Kaya naman hindi ko kakalimutan ang naging teacher niya nung grade 1 pa lang po siya. Kaya naman babalikan po natin at bibigyan natin ng pangmeryenda dahil may sumobra pong order. Kaya naman magbibigay tayo kay Teacher Jane Torre na naging teacher ng anak ko nung grade 1. Napakabait niyang teacher at napakagaling. Kaya naman na-appreciate ko ang lahat ng effort niya nung nagmumodule pa lang kami. So eto na, bibigyan na natin ng masarap na puto banana itong teacher ni Caitlin nung grade 1 pa lang po siya. Good morning, teacher! Good morning! Thank you kay Madiskarting Waray sa palagi niyang pagbibigay ng bagong mga recipe na masasarap. Thank you! Dahil nga po ay ang teacher, ang pangalawang magulang, ang siyang tumatayong pangalawang magulang kapag nasa school ang ating anak. Kaya naman, bibigyan natin po sila ng pangmeryenda. Pero ito ay teacher niya nung grade 1. Dahil na-appreciate ko ang kabaitan niya, kaya naman binigyan ko siya. So, eto na nga, sisimulan na natin. Magluluto na tayo ng masarap na puto banana. Sa ating unang ingredients dito ay nakabili ako ng lakatan. 12 pieces po ito. Ito yung hinog na nabili ko lang po siya ng 20 pesos. Ito ay 12 pieces po ito. Pero kung hindi naman po hinog na hinog at mahal po ang bilhin nyo, pwede lang kayong gumamit ng 8 pieces, okay na po yan. Pero sa akin, the best, kapag hinog na hinog ang inyong saging. Ito, pwede nyo naman itong bilhin sa mga palengke. Mayroon po itong nabibili doon na tumpok-tumpok. Kahit yung balat niya ay sira, pero yung loob nun ay masarap at manamis-namis pa. Mas maganda kapag ang nakatan nyo ay sobrang hinog na, yun ang gamitin nyo dahil napakasarap nito kapag ito ay maluto na. Bakit nga ba masarap ang aking banana cake? Dahil ganyan po, overrip po ang ginagamit ko. Ito ay hinog na hinog, talagang masarap at napakalinamnam niya kapag kayo nang gamitin nyo. Huwag yung may hinog pa lang dahil medyo may mapakla-pakla po siya. Ang the best na pwede nyo ilagay sa inyong cake ay sobrang hinog na. Kaya naman ito nga po, napapansin nyo, dinurog-durog ko na po yan. At wala po siyang bulok. Wala po akong nakitang bulok. Medyo sira-sira lang ang kanyang balat, pero pagkadating naman sa loob, napakaganda pa. At tinikman ko, hindi naman maasim. Pero kapag maasim niya, ibukod nyo po yun. Kapag hindi pa, yun ay pwede nyo pong gamitin. Talaga naman pong napakasarap nito. Kapag yun ang gagamitin nyo, yung napakatamis na lahat. Buti na lang talaga, nakabili ako ng overripe na banana. Ito ay nabili ko lang siya ng 20 pesos. Kaya napakatipid. At tipid na talaga kapag kayo nang bilhin nyo. Ang una natin ilalagay dito ay all-purpose flour. 5 cups lang po ang ginamit natin dito. Baking powder, 10 teaspoon. Huwag susobra. Salt, 1 teaspoon. And then, ang ating brown sugar or wash sugar. Mas mainam kapag brown para mamula-mula po ang ating banana puto. And then, ayan, imimix lang po natin ito. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman po ito matamis dahil 2 cups lang na sugar ang ginamit ko dito. And then, maglalagay naman na tayo ng water. 2.5 cup lang po ito at huwag susobra dahil ito ay magiging lata. And then, ang ating Alaska Evap, ilalagay na po natin dito ang 370 ml. Ito yung pang mas malinamnam kapag maglalagay tayo dito ng gatas. Uulitin ko, kapag maglagay kayo ng tubig, huwag nyong damihan dahil lalabsak po ito at hindi magiging masarap itong ating puto. Tama lang po ang 2.5 cup. And then, margarine. And then, ang ating egg, medium size, 2 piraso po yun. Ang ating margarine po ay 1/4 cup. Ito ay tinunaw natin bago natin inilagay sa ating butter.
So, eto naman po ay isasala po natin ito ng mabuti, sasalain natin. Ang purpose ko dito, kung bakit ko pong siya sinala, dahil ayoko na mayroon pong pamumuo, mayroon buo-buo pa po dito sa ating butter. Once na may pamumuo pa, lalong-lalo na po yung ating baking powder, ito ay papait. At kapag matikman ito ng ating mga customer, baka hindi na po sila umulit. Kaya kapag magluluto kayo, lubos-lubusin nyo na po ang gagawin nyo. So, pagkatapos nyong salain, tsaka naman na po natin isusunod ilagay ang ating saging na pinilo natin kanina. Ito, kapag itong saging ang ilagay nyo, lalong-lalo na po itong napakasarap na lakatan na talaga namang hinog na hinog siya, ay tsak na magugustuhan po ito ng inyong mga customer. And then, isusunod naman po natin dito ang ating chocolate chips. Depende sa inyo kung maglalagay kayo, optional lang po ito. Ito ay walang sapilitan kapag maglagay kayo, dahil ito ay pangkain ko lang yung iba, kaya naglagay ako ng chocolate chips dahil gusto kong may konting chocolate. Pero kung wala naman kayong chocolate o kahit na anong chocolate sa bahay nyo, okay lang, na wag na kayong maglagay. Ang ginamit ko palang hulmahan dito ang ating molder ay lards. Ito yung lards. Dito kung tatanungin nyo ako, nakagawa po ako ng 50 piraso nitong ating banana puto na napakasarap at kasing sarap niya na ay ang ating banana cake. Dito sa ating ginawa, sa ating recipe na ito, ay hindi po kayo magsisisi pag ito ang lutuin nyo. And then, maglalagay na po tayo dito ng ating butter para sa ating banana puto. Ang ating inilagay dito ay lampas kalahati ng ating molder. Bakit ko nga ba hindi inapawan o bakit ko nga ba hindi apaw ang paglagay ko? Bakit? Dahil ito ay aalsa pa. Once na wala na siyang pag-alsahan, ang ating puto ay aapaw. Kaya kailangan ang ating paglalagay ng ating butter ay lampas lang sa kalahati dahil ito ay aalsa pa. Bago nyo isalang ang inyong puto, ay dapat ay kumukulo na po ang inyong tubig. Pagka kumukulo na, ito ay isasalang natin ng 15 minutes. Wag nyo po itong bubuksan hanggat hindi pa nagpi-15 minutes. Bakit ko nga ba sinabing wag buksan? Dahil kapag buksan nyo po ito nang hindi pa umaalsa, ang mangyayari po sa puto ninyo, imbis na tataas o aalsa, magiging flat po siya. Dahil hindi po naging okay ang pag-alsa niya dahil binuksan natin agad ang takip ng ating steamer. Kaya ang dapat na gagawin natin dito ay uurasan po natin. Huwag tayong basta-bastang magbubukas lang ng steamer. Kailangan may oras. Habang nakasalang naman ang ating puto, ngayon ay mag-i-slice naman na po tayo ng ating gagamiting Eden, ng ating cheese. Ang ginamit ko dito ay yung Eden na flat na siya. Nabibili po ito sa supermarket. Mas mainam po ito kaysa doon sa Eden na isi-slice nyo pa siya. Ito yung sapat lang. Ito, hahati-hatiin nyo lang. Nabili ko siya ng 50. Ganyan, 50 pesos. At napakaganda pagka ito yung ating ilagay sa ating puto dahil flat na siya. Okay po yung pagka nakasukat na talaga siya. Mainam na ito na lang ang ilalagay nyo sa inyong puto. Pero kung wala naman kayong mabilhan nito, okay lang din naman po na yung kayo na lang din po ang mag-slice. Ang ano ko lang po dito, ang suggest ko lang, dahil mas maganda kapag ka nakaslice na po ang bilhin nating Eden dahil pantay-pantay at maganda po tingnan sa ating mga puto. So, eto na nga, ilalagay ko na po ang ating slice na ating Eden. Ang Eden, kaya yun ang inilagay ko dahil the best siya sa puto at talagang malinamnam kapag ka ito ang ilagay natin. So yan, after 15 na minutes na nga po, tsaka na lang natin yan nilagyan ng ating Eden. And after that, sinalang ko ulit to ng 15 minutes ulit or 10 minutes, naluto na po siya. Pagkaluto, tinanggal ko na agad yan sa ating steamer. Dahil may pangalawa pa tayo, may pangalawa pa po akong salang. Dahil nga hindi nga po nagkasya ng isang salangan. Napakalaki naman po kasi talaga nitong ating steamer. Pero dahil madami po tayong ginawa, pangalawang salang po itong nilagay ko. Uurasan nyo po talaga para hindi po mapalpak ang inyong puto. Pagka 15 minutes nyo, tanggalin nyo na. At isa pa po, dapat ay alalay lang po ang inyong apoy. Hindi po masyadong malakas dahil kapag malakas po ang inyong apoy, ang singaw po ng tubig ay babagsak po sa ating puto at magiging lata po ito. Hindi na po ako naglagay ng cloth dito dahil parehas lang din naman at napaka-hassle pa kapag maglagay tayo. Tansyado lang po dapat. Kailangan medium ang ating apoy, hindi yung sobrang lakas dahil ang pagkakulo niya, napakalakas niyan. Kaya yung kanyang tubig, ang kanyang moist ay babagsak sa ating puto. Ang tendency naman po doon ay magiging lata ang ating puto at hindi po ito okay. Kaya naman, kapag gagawa kayo ng puto na ito, kailangan mahina lang ang inyong apoy or alalay lang.
Hindi naman sa mahinang-mahina na para kayo nagpapainin. Hindi po, yung normal lang na pagluluto nyo. And then, eto na nga po, nagawa na natin. Naluto na natin itong napakasarap nitong ating banana puto na talagang napaka-the best ng lasa nito at masustansya pa ito sa inyong mga anak kapag makakakita kayo ng lakatan na overripe na, pwede nyo po itong bilhin at gawin nyo pong puto. The best po ito, promise ko po sa inyo. Dahil ito yung paborito ng aking mga anak, lalong-lalo na po yung aking panganay at ang aking bunso. Dahil pang patalino po talaga itong saging. Ito lang talaga ang vitamins nila. Dahil hindi na po talaga ako bumibili ng vitamins. Araw-araw po talaga ang aking puto ay ginawa ko po siya, niluto ko po siya ng gabi. Dahil umaga po ang order nito at isasabay ko sa pagpasok ng aking anak sa school. Itong nag-order nito ay kananay ko at nagpaluto siya ng puto. At dahil miss na daw po niya at ginawan ko naman po siya at alam ko na magugustuhan niya ay paborito po ito ng kanyang anak. Kaya naman, i-deliver po muna namin ito bago pumasok sa school ang aking anak. Dahil nga naghihintay ang may-ari nito. Dito, ang aking anak ay sinasanay ko na talaga yan. Naglalakad lang kami tuwing umaga. Madaling araw pa yan. Ito ay 5:45 ng umaga. Naglalakad kami ni Caitlin papasok sa school. Dito, highway po ito. Alam nyo ba na medyo malayo pa ito sa aming bahay. Pero kailangan talaga Dahil alam nyo bang pamasahe, 25 pesos. Kapag sumakay pa kami, wala na akong kikitain pa dito sa aking puto at wala na akong ibibigay na baon sa aking anak. Kaya naman, ang sabi ko sa kanya, maglalakad na lang kami para itong aming pamasahe ay magiging baon niya na. Di po ba, hindi ko hinahayaan na ang aking anak ay pasanayin ko na maglakad. Dahil nga po, ang sabi niya, gusto din daw niya naman daw pong mag-exercise at medyo mataba na siya. At palagi na lang naman siya nasa bahay, nasa loob ng bahay. Kaya naman, gusto niya din naman na maglalakad kami tuwing umaga. Pagka tanghali naman po, tuwing tanghali, uwian na nila. Syempre, matirik na ang araw nun. Doon lang po kami sumasakay pa uwi. Biruin mo kapag sumakay kami ng balikan, 50 pesos na din po yun. Napakalaking bagay na para sa ating mga nanay, di po ba? Lalong-lalo na pa yun sa mga nanay na umaasa lang sa asawa nila at walang sariling income. Napakalaking bagay na po ang 50 pesos kung pamasahe pa lang po yun. Di ba? Kaya naman, ang ginagawa namin na kahit na medyo malayo ng konti, naglalakad po kami. Pero hindi naman po ito nakakapagod dahil maaga pa naman at talagang gustong-gusto din ng aking anak na makakita ng mga sasakyan. So, ito na nga po, malapit na kami sa school ng aking anak. Shoutout nga pala sa nag-order nitong napakasarap na puto banana namin. Si Rhea Fernandez, eto na po siya nag-aabang. Nag-aabang po siya at talaga naman, favorite na talaga niya itong ating puto banana. At hindi lang puto banana ang favorite niya at palaging nag-order yan ng ubi palitaw itong ating kananay na talagang simula noon, nung prep pa lang ang aming mga anak ay magkananay na kami at talagang suking-suki po ito. Shoutout nga pala sa walang sawang mga nanay ko noong nag-aaral ang aking anak kay Ma'am Marie dahil sila po ang sumuporta sa akin at sila po talaga ang nag-order sa akin. At nagugustuhan po nila yung aking mga niluluto. Kaya naman, ang feeling ko nun, wow, masarap ang niluluto ko dahil sila ay sumusuporta sa mga niluluto ko noon. Nag-order po sila. Thank you po sa inyo. Kung hindi dahil din po sa inyo, ay hindi lalakas ang loob kong magluto at magpapa-order. At hindi lang pagpapa-order, ito na nga po, isinishare ko na din po sa aking mga subscribers. So, eto na, malapit na sa school ang aking anak at excited. Di po ba? Napaka-masigla niya kahit naglakad lang po yan. At ang school ng aking anak ay public. Hindi ko siya private. Parehas lang din naman po yan. At para masanay po siya. Ito ay sanay na po ito. At hindi magpapatalo itong aking anak na si Caitlin. Makikita niyo po ito dito sa aking mga vlog. Mapapanood nyo din po ito si Caitlin. Hi sa kanyang mga kaklase. Ito si Elaine na kanyang kaibigan at ka-roommate na din. At saka ito si itong kanyang mga kaklase. At shoutout nga pala sa na kaklase ni Caitlin na magiging vlogger din. So ito na nga, pauwi na tayo. At syempre, bago tayo umuwi, dadaanan natin syempre ang naging unang teacher ni Caitlin dito sa Mambugan. Dito sa unang baitang niya.
dahil naging mabait siya kay Caitlyn noon nung modular pa lang. So ito na, dadalawin natin si teacher at bibigyan natin ng masarap na ating niluto. Hindi natin makakalimutan At dahil yan. nga po ang teacher ay ang pangalawang magulang nila pagdating sa school, kaya naman hindi natin makakalimutan na bigyan sila na kahit na konti pasasalamat man lang sa kanila. Thank you, teacher, at nandyan po kayo para gabayan ng aking anak. Morning! Thank you kay Madiskarte Moray sa palagi niyang pagbibigay ng bagong mga recipe na masasarap. Thank you! Thank you po. Ayan, kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayon at ang aking recipe ngayon, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow niyo po ako sa aking Facebook page, Cake by Ate Jazz, dahil pwede kayong humiram ng mga picture ng mga paninda ko. Pwede niyo pong panimula iyon. Kung nagustuhan niyo po, i-subscribe niyo po ang aking YouTube channel at kung gusto niyo pong sumali sa aming group. Dahil kapag birthday mo na, ikaw ay reregaluhan ng mga ka-member. Dahil mababait po ang mga member ng Madiskarting Waray. Thank you at shoutout sa inyo kay Irene. Dahil nagbibigay palagi yan ng pa-Gcash. Thank you sa inyo at hindi ko na kayo iisa-isahin pa. Kung gusto niyo naman pong sumali sa aking maagang pamasko, mag-comment lang po kayo dito at sabihin kung ano nga ba ang gusto nyong matanggap ngayong Pasko at kung ano nga ba ang nakatulong sa aking mga recipe sa inyo. Thank you and God bless po sa ating lahat.